Vice ganda, abay may tinatalakan sa social media or sa kanyang ex accounts. At MC Lassie, kasama pa rin ba sa bagong movie ni Vice Ganda? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one. Dahil usap-usapan po ngayon ng ilan sa mga pagtalak nitong si Vice Ganda sa social media bago po lumabas or pagkatapos pong lumabas ni Clarice de Guzman mula sa PBB Celebrity Collab Edition, naglabas ng mensahe si Vice Ganda sa X or the dating Twitter, nagpahayag ng suporta at paghanga sa talento nito. Binanggit niyang matagal niya nang hinahangaan si Clarice at pinuproduce ang kanyang mga concert para mabigyan ng moment to shine. Isang netizen naman ang nag-react na ginamit na ang term na may shade talaga at tinuligsa ang tila pag-focus ni Vice sa mga naibig kumpara sa ibang na housemate. Inayaya ni Vice ang netizen na linawin kung saan raw nanggaling ang salitang nag-shade or nagpalabas ng malasakit at tinanong mahina ang pag-intindi bilang pagtatanggol. So dahil po dito, talagang uminit at nagtatatalak itong si Vice Ganda, no, patungkol po dun sa word na ginamit na pag-shade. Pero sabi po kasi ng AI overview, ano ba ang ibig sabihin ng shading, meaning of shading someone? Sabi dyan, shading someone or throwing shade means subtly disrespect or criticize someone openly, offensively or indirect way. It can be a verbal jab, non-verbal gesture, or combination of both designed to undermine or belittle the other person. Kaya nagalit po tong si Miss Vice Ganda doon po sa sinasabing sinishading niya or shaded itong si Miss Clarice, si Miss Clarice, no, or si Klang, kasi parang sinasabi niya na minamaliit ni Vice Ganda itong si Miss Clarissa, no. Kaya nagalit po si Vice Ganda doon. Pero katulad nga nito is talagang pinagtanggol niya po at sinasabi niya na si Miss Clarice po matagal niya nang talagang super love niya si Miss Clarice, kaya nga po isa yan sa mga isinama niya na mga judge doon po sa kanila pong programa sa It's Showtime. Pero mula sa konteksto, malinaw na ang mensahe ni Vice ay may positibong intensyon. Ibig niyang bigyang pagkakataon si Clarice at i-highlights ang talento nito. Hindi ito unusual para sa isang kaibigan o mentor na i-post ang suporta niya. Kung may sinabing shade, may makatuwiran tignan ito bilang misinterpretation or overreaction ng netizen. So, yung kanyang tone at paraan ng pagpapahayag, bagamat intensyon ni Vice ay suportahan si Clarice, ang paggamit ng dinidirekta o dinirekta nitong tanong na mahina ang pag-intindi ay maaaring pagmukhang defensive o may air ng pagmamaliit. Maaaring mas thankful. Sana kung inabot niya ang netizen sa pribado o mas mahinahong tono na magpapakita ng bukas na dialogue. Ang digital na mundo ay mabilis mag-react, lalo na sa publikong personalidad. Minsan, ang pinakasimpleng mensahe maaaring magdulot ng issue kapag hindi agad na interpret ng tama. Habang mahalaga ang transparency, mas maigi pa rin paminsan-minsan may i-compromise ang tono kung nasa entablado ka ng publiko. Maganda ang intention ni Vice Ganda, nagpapakita siya ng suporta sa isang kakilala talento sa industriya. Ang pagiging sensitibo ng netizen at indirektang tugon ni Vice ay nagsilbing trigger sa issue. Ngunit sa kabuuan ay mas makatarungan ang tingnan to bilang maliit na konfrontasyon sa social media, hindi isang malaking kontrobersya. So sa aking opinion na, worth it pa rin suportahan si Clarice at hindi dapat natin idiin ang pagiging diretso ni Vice. Basta't hindi ito naglalaman ng paninira o malisyosong shade. Jammer ang paggamit ng mahina ang pag-intindi rito. Mas maganda sana kung peacemaking ang tono. Kung nais mo, so yun po yung ilan sa mga na mga saloobin patungkol dito, kasi parang nagalit nga si Miss Vice Ganda sa word na shade. And syempre alam niyo naman si Vice talagang lahat ng mga terminologies na ginagamit ng bawat, kasi Twitter kasi yan or X kasi yan, talagang yung bawat expression
Like for example, pag nag-tweet ka, bibigyan nila ng emosyon yun na kahit naman talagang maganda yung intention mo. So sa kabila po nito ay may magandang balita na inihahatid din si Vice Ganda sa lahat kasi yung kanya pong Metro Manila Film Festival na movie na And the Breadwinner is talagang na lumabas na po siya sa Twitter or lumabas na po siya sa Netflix, sorry. At dito po napapanood niya yung kanyang movie. Ngayon po ay talagang ang dami pong mga nagre-react patungkol sa good reviews ng nasabi pong movie. Binunyag na ni Vice Ganda ang pagsasama muli nila direktor na si Jun Lana sa isang movie project kasi pagkatapos ang napakagandang resulta ng movie nila ni Jun Lana, siya po yung direktor ng And the Breadwinner is parang ngayon pa lang nagmi-meeting na po sila para po pag-usapan kung ano yung next project nila na ipapasok sa Metro Manila Film Festival. And sabi po diyan, si Direk Jun ang nag-direct ng last movie ni Vice na ipinalabas sa nakaraang Metro Manila Film Festival na And the Breadwinner is. Ang And the Breadwinner is ay kasalukuyang nasa top 10 list most viewed ng mga pelikula sa Netflix. Dahil dyan, nag-trending ang And the Breadwinner is sa social media kung saan pinupuri ng netizen ang pelikula. Post nga ng netizen sa X sa dating Twitter, Vice Ganda, And the Breadwinner is masterpiece, sobrang ganda, and ang heartwarming ng movie. It feels home, sana makagawa pa si Mime ng maraming pelikula tulad nito. Nirepost ni Vice sa X at naglagay ng caption ng ang It's Showtime host. Makakaasa ka po, another Vice Ganda X Jun Lana movie is on its way. Hindi lang malinaw kung ipapasok sa darating na MMFF ang movie tandem mula ni na Vice at Direk Jun, pero malamang ay may entry ulit si Vice sa December Film Festival. Dahil po sa mga inilabas ni Miss Vice Ganda ngayon, ay nagtatanong po ang marami kung isasama pa rin kaya nitong si Vice Ganda, si MC at saka po si Lassie dun po sa panibago niyang movie. Kasi nakasanayan natin na sa lahat ng mga movie niya, lagi po niyang kasama yan si MC at saka si Lassie. Kasi talaga namang masasabi natin na sila, tandem talaga sila at maganda yung kanilang collaboration pagdating po sa comedy. Dahil kuhang-kuha po nila yung timpla at kuhang-kuha po nila yung humor ni Vice Ganda kahit nga sa mga concert kasama sila, 'di ba? Pero dahil nga po dun sa hindi matapos-tapos na issue patungkol dun sa nangyari po dun sa vlog ni Vice Ganda na nag-trending, hanggang sa ngayon nag-iisip pa rin ang mga netizen kung isasama kaya. Kasi nagsalita po dun si Vice Ganda na hindi nga raw di umano marunong makisama itong si MC at sinasabing may attitude nga, no? So, pero hanggang sa ngayon, big question pa rin po yan sa lahat ng mga fans nga nitong si Vice, ni MC, ni Lassie or ng Bex Battalion. So, ang gagawin natin, abangan na lang natin if ever na sasama ba siya. Sasama pa ba ni Vice Ganda yung dalawa or hindi na? That's really a big question to ask. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV. God bless everyone.